Sa bawat pahina ng kasulatan, malinaw ang mensahe. Darating ang araw kung kailan ang mundong ito ay susunugin upang alisin ang lahat ng kasalanan, kasamaan at kabulukan. Para sa ilan, tila katang-isip lamang ito, isang matinding babala na marahil ay hindi naman mangyayari. Ngunit ayon sa Biblia, ito ay tiyak at hindi maiiwasan. Ang apoy na tinutukoy ay hindi basta apoy na sanhi ng kalikasan o digmaan, kundi isang banal na paglilinis mula sa Diyos mismo. Ito ang huling yugto ng kanyang plano upang maghanda ng bagong langit at bagong lupa kung saan walang kasalanan. Ngunit bakit kailangan itong gawin ng Diyos? At ano ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Sa paglalakbay nating ito, ating hahanapin ang sagot ayon sa malinaw na pahayag ng salita ng Diyos. At baka magulat ka sa kahulugan nito para sa iyong buhay. Sa Biblia, partikular sa 2 Pedro 3:7, malinaw na ipinahayag na ang kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan para sa apoy, na itatago hanggang sa araw ng paghuhukom at ng paglipol ng masasama. Ipinapakita nito na ang apoy ay hindi aksidente, kundi bahagi ng dakilang plano ng Diyos. Hindi ito tulad ng baha noong panahon ni Noe na tumama bilang pisikal na sakuna. Ito ay mas malawak, mas matindi at mas huling yugto ng paglilinis. Dito, ang buong sistema ng kasamaan ay tuluyang mawawala. Kapansin-pansin din na hindi lang kasamaan ng tao ang tatanggalin, kundi pati na rin ang mismong pisikal na kalikasan na naapektuhan ng kasalanan. Sa Roma 8:21-22, sinabi ni Pablo na ang sangnilikha ay nagbubuntong hininga at naghihintay na mapalaya mula sa pagkaalipin sa kabilukan. Ibig sabihin, ang apoy ay magiging paraan upang alisin ang lahat ng bakas ng kasalanan sa buong sanlibutan, mula sa pinakamaliit na bagay hanggang sa pinakamalaki. Makikita rin sa lumang tipan na madalas ginagamit ng Diyos ang apoy bilang simbolo ng kanyang kabanalan at kapangyarihan. Sa aklat ni Propeta Isaias 66:15-16, ipinapakita ang larawan ng Diyos na dumarating na gaya ng apoy, dala ang kanyang puot laban sa mga masasama. Hindi ito simpleng galit ng tao, kundi makatarungang hustisya mula sa makapangyarihan sa lahat. Ngunit mahalagang tandaan na ang layunin ng apoy na ito ay hindi lamang upang magwasak, kundi upang maglinis. Katulad ng gintong dinadalisay sa pugon, lilinisin ng Diyos ang kanyang nilikha upang maibalik ito sa orihinal na kagandahan at kabanalan. Kaya't sa kabila ng matinding larawan ng pagkawasak, may nakapaloob na pangako ng bagong simula. Marami ang nagtatanong kung bakit hindi na lang basta tanggalin ng Diyos ang masasama at iwan ang mundo tulad ng dati. Ang sagot, ang kasalanan ay hindi lang nakatanim sa puso ng tao kundi nakapulupot na rin sa mismong sistema ng mundo, sa kultura, sa kalikasan at sa kabuuang kaayusan. Kaya't hindi sapat ang simpleng pagbabago. Kinakailangan ng lubos na pagbabagong dulot ng apoy. Sa huli, ang mensahe ng propesiyang ito ay malinaw. Darating ang araw ng paghuhukom at walang makakatakas dito. Ngunit para sa mga naniniwala at tumatalima sa Diyos, ito ay araw ng kagalakan sapagkat kasabay ng pagkasunog ng luma ay pagsilang ng bago. Kaya't bago dumating ang araw na iyon, tinatawag tayo ng Diyos na maging handa, hindi sa pamamagitan ng pagtatayo ng kanlungan mula sa pisikal na apoy, kundi sa pamamagitan ng matatag na pananampalataya at pusong malinis sa kanyang harapan. Bago pa man dumating ang araw ng pagkasunog ng mundo, malinaw na tinukoy ng Biblia ang mga palatandaan na magbabadya nito.
Sa Mateo 24, binanggit ni Jesus ang digmaan, lindol, taggutom, at paglaganap ng kasamaan bilang mga hudyat. Hindi ito para takutin ang kanyang mga tagasunod, kundi para ihanda sila sa nalalapit na katuparan ng propesiya. Ang mga palatandaang ito ay hindi simpleng pangyayari lamang, kundi bahagi ng mas malaking espiritual na digmaan na magtatapos sa huling paghuhukom. Isa sa pinakamahalagang tanda ay ang paglaganap ng maling turo. Sa 2 Pedro 2:1, binalaan tayo na may lilitaw na mga bulaang guro na magdadala ng mga mapaminsalang erehiya. Kapag ang mga tao ay tinatanggap ang kasinungalingan at tinatanggihan ang katotohanan ng Diyos, pinapabilis nito ang pagdating ng kanyang hatol. Kaya't hindi nakapagtataka na sa huling panahon, magiging mas laganap ang kalituhan at pagkakahati-hati sa pananampalataya. Makikita rin sa 2 Timoteo 3:1-5 na ang mga tao sa mga huling araw ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapagmataas, mapagmalaki, lapastangan sa magulang at walang kabanalan. Ang paglalarawan na ito ay hindi na bago sa ating panahon. Ito ay tila salamin ng kasalukuyang lipunan kung saan ang makasariling ambisyon at imoralidad ay karaniwang tinatanggap at pinupuri. Dagdag pa rito, binanggit sa pahayag 8 at 9 ang mga matitinding sakuna na tatama sa mundo bago ang huling apoy. Mga bituing babagsak mula sa langit, mga dagat na magiging dugo, at matinding dilim na sasakop sa kalangitan. Ang lahat ng ito ay mga dramatikong babala na magpapakita ng kapangyarihan ng Diyos at magpapaalala na walang makakapalag sa kanyang kalooban. Gayunpaman, sa kabila ng mga nakakatakot na tanda, may isa pang mahalagang mensahe. Patuloy na ipangangaral ang ebanghelyo sa lahat ng sulok ng mundo. Mateo 24:14. Ito ay patunay na ang habag ng Diyos ay nananatili hanggang sa huling sandali. Hindi niya gugustuhin na may mapahamak, kaya't binibigyan niya ang lahat ng pagkakataon na magsisi at bumalik sa Kanya. Ang mga palatandaang ito ay parang alarma na patuloy na tumutunog, hindi upang magdulot ng takot, kundi upang gisingin ang mga natutulog sa kasalanan. Tulad ng isang tagapagtanggol na nagbibigay babala bago ang bagyo, ginagamit ng Diyos ang mga pangyayaring ito upang tayo ay maghanda, hindi lang pisikal, kundi higit sa lahat, espiritual. Sa huli, malinaw na ang mga palatandaang ito ay hindi dapat ituring na haka-haka lamang. Ito ay tiyak na darating, at sa oras na magsimulang matupad ang lahat ng ito, wala nang atrasan. Kaya't ngayon ang tamang panahon upang magbago, magsisi at maging handa sa pagbabalik ng Hari ng mga hari. Maraming tao ang iniisip na ang pagsunog ng mundo ay simpleng parusa lamang mula sa Diyos, ngunit ayon sa Biblia, ito ay may mas malalim na layunin. Sa 2 Pedro 3:10-13, ipinapakita na ang apoy ay hindi lamang sisira, kundi lilinisin ang lahat ng bagay. Ang apoy na ito ay magsisilbing panghuling paghuhugas ng kasalanan at katiwalian sa sanlibutan, upang ihanda ito para sa bagong langit at bagong lupa na walang kasalanan. Ang apoy sa huling araw ay simbolo ng hustisya ng Diyos. Sa isang mundong puno ng kasamaan at kawalang katarungan, ipinapakita ng kanyang plano na walang masama ang makakatakas sa kanyang harapan. Lahat ng nagtataglay ng kasalanan at tumatanggi sa kanyang biyaya ay haharap sa apoy na walang makapipigil. Ngunit para sa mga tapat, ang apoy ay hindi upang wasakin, kundi upang pawiin ang lahat ng hadlang sa kanilang ganap na kalayaan sa presensya ng Diyos. Isa ring mahalagang layunin ng apoy ay ang pagpapakita ng kabanalan ng Diyos.
Sa lumang tipan, tuwing nagpapakita ang Diyos sa kanyang bayan, madalas itong sinasagisag ng apoy, tulad sa bundok ng Sinai, Exodo 29:18, at sa nasusunog na punong kahoy na hindi natutupok, Exodo 3:2. Ang parehong simbolo ay nakikita sa huling panahon. Ang Diyos ay magpapakita muli at ang kanyang presensya ay magbubunga ng paglilinis sa buong sangnilikha. Hindi rin natin dapat kalimutan na ang apoy ay tanda ng katuparan ng lahat ng kanyang pangako. Kung paanong tinupad niya ang lahat ng propesya sa nakaraan mula sa kapanganakan ni Jesus hanggang sa kanyang muling pagkabuhay, maaari rin nating asahan na matutupad ang kanyang salita tungkol sa pagbabalik at huling paglilinis ng mundo. Ang espiritual na layunin ng pagsunog ay nakaugat din sa pag-ibig ng Diyos sa katotohanan. Ang kasalanan ay parang impeksyon na kumakalat at sumisira sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang huling apoy ay magsisilbing espiritual na operasyon upang tuluyang alisin ang ugat ng kasalanan at magbukas ng bagong kabanata sa kasaysayan ng sangkatauhan, isang walang hanggang buhay na kasama siya. Para sa mga mananampalataya, ang mensahe ay malinaw. Huwag matakot sa apoy, sapagkat ito ay para sa ikabubuti ng lahat ng sumasampalataya. Sa halip, maging mas masigasig sa pananampalataya at huwag hayaan ang kasalanan na manatili sa puso. Sa huli, mas mabuti nang masunog ang lahat ng pansamantalang bagay kaysa manatiling bihag ng kasalanan magpakailanman. Kaya, kapag iniisip natin ang pagsunog ng mundo, huwag lamang makita ang imahe ng pagkawasak. Sa halip, isipin natin ito bilang huling hakbang ng Diyos upang ganap na maibalik ang kanyang nilikha sa orihinal nitong kalinisan at kagandahan. Ito ang kanyang pangako at ito ay tiyak na mangyayari. Kung alam nating tiyak ang mangyayari sa hinaharap, natural lamang na maghanda tayo. Ganito rin ang dapat nating gawin pagdating sa huling apoy na babalot sa mundo. Hindi ito babala upang magdulot lamang ng takot, kundi isang paanyaya na ayusin ang ating relasyon sa Diyos bago pa dumating ang oras ng kanyang paghuhukom. Ang Biblia ay malinaw. Ang araw na iyon ay darating na parang magnanakaw sa gabi, kaya't walang sino man ang makakapagplano kung kailan eksaktong magaganap. Ang paghahanda ay hindi lamang panlabas na kilos gaya ng pagpunta sa simbahan o paggawa ng mabuting gawa para makita ng iba. Ito ay dapat magsimula sa puso, isang tunay na pagsisisi sa kasalanan at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Maraming tao ang abala sa material na seguridad, ngunit ang tanong ay, handa ba ang kanilang kaluluwa? Sapagkat sa huling araw, wala nang halaga ang lahat ng yaman, titulo o impluwensya, tanging ang katayuan natin sa harap ng Diyos ang mahalaga. Mahalagang maunawaan din natin na ang paghahanda ay nangangahulugan ng pananatili sa pananampalataya hanggang sa huli. Maraming babala ang Biblia tungkol sa pagtalikod at pagkakampante, lalo na kapag tila walang nangyayaring kakaiba. Ngunit para sa mga handa, ang bawat araw ay oportunidad upang magpatibay ng pananampalataya, magpalalim sa panalangin, at maglingkod sa iba bilang pagpapakita ng pag-ibig ni Kristo. Isa pang aspeto ng paghahanda ay ang pagtulong sa iba na makilala ang katotohanan. Kung tunay nating nauunawaan ang bigat ng darating na araw, hindi natin hahayaang manatiling walang alam ang ating pamilya, kaibigan at kapitbahay. Hindi ito tungkol sa pananakot, kundi sa pagbabahagi ng pag-asa na may paraan upang makaligtas at iyon ay sa pamamagitan lamang ni Jesus. Hindi rin dapat mawala ang pag-asa sa ating paghahanda. Oo, darating ang araw ng apoy at hustisya, ngunit para sa mga anak ng Diyos, ito rin ang araw ng ganap na kalayaan at kagalakan.
Kaya't habang ang mundo ay maaaring mabalot ng takot, tayo ay mananatiling payapa sapagkat alam nating tayo ay nasa mga kamay ng ating tagapagligtas. Kung gayon, ang panawagan ay malinaw, huwag nating ipagpaliban ang pagpapasya para sa Diyos. Sa bawat araw na lumilipas, lumalapit tayo sa katuparan ng kanyang mga pangako. Huwag tayong mahulog sa bitag ng pagkakampante. Sa halip, mamuhay tayo na parang darating siya anumang oras. Sa ganitong paraan, kapag dumating ang apoy na maglilinis sa mundo, hindi tayo masusunog bilang parusa, kundi malilinis bilang paghahanda sa walang hanggan. Habang ating tinalakay ang malinaw na pahayag ng Biblia tungkol sa pagsunog ng mundo, dapat nating tandaan na ang layunin ng Diyos ay hindi basta magwasak, kundi magbigay katarungan at maglinis ng lahat ng kasamaan. Ang apoy na inilarawan sa kasulatan ay hindi lamang simbolo ng kaparusahan, kundi ng kanyang kabanalan at katuparan ng pangako. Sa kabila ng bigat ng babalang ito, makikita natin ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat bago dumating ang araw na iyon, binibigyan niya tayo ng sapat na panahon upang magbalik loob, magsisi, at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Ito ay paanyaya na huwag mag-aksaya ng oras, kundi gamitin ang bawat araw upang patatagin ang ating pananampalataya. Ang huling apoy ay paalala na ang ating pananampalataya ay hindi dapat manatiling teorya o simpleng kaalaman lamang. Ito ay dapat makita sa ating pamumuhay, sa paraan ng ating pagtrato sa kapwa, sa pagiging tapat sa ating salita, at sa matatag na paninindigan sa gitna ng tukso. Kapag sinasabi ng mundo na mas mahalaga ang sarili kaysa sa Diyos, tayo ay tatawag sa Kanya at magtitiwala na sa Kanya lamang ang kaligtasan. Kaya't huwag tayong mabuhay na parang walang wakas ang lahat. Bagkus, mamuhay tayo na may pananabik sa pagbabalik ng ating Panginoon, handang salubungin Siya anumang oras. Kaibigan, ang tanong ngayon ay simple pero mahalaga. Kung darating ngayon ang araw na inilarawan sa Biblia, handa ka na ba? Huwag nating ipagpaliban ang pagpapasya para kay Kristo. Simulan mo na ngayong araw ang tunay na pagbabago sa puso, sa isip, at sa gawa. Maglaan ng oras sa panalangin, pagbubulay ng salita ng Diyos, at paggawa ng kabutihan. Ibahagi ang mensaheng ito sa iba upang sila man ay magkaroon ng pag-asa at kaligtasan. Kung nais mong manatiling handa sa pagbabalik ng Panginoon at sa katuparan ng kanyang mga salita, mag-subscribe ka na, i-like ang video na ito, at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na mensaheng magbibigay buhay sa iyong pananampalataya.